They say, communication is the key. Pero paano kung hindi mo alam kung paano makipag-communicate verbally and non-verbally? Paano nga ba natin maiiwasan ang iba't ibang miscommunication sa isang relasyon? Ito man ay sa iyong mahal sa buhay o sa ibang tao. Especially that uncommunicated expectation leads to resentment. Isa sa mga paraan ay ang kilalanin ng isang tao at alamin ang kanyang love language. Tinatayang mayroong higit sa 7,000 lengguwahe sa buong mundo, pero iba-iba man tayo ng lengguwaheng binibigkas, iisa ang lengguwahe ng pag-ibig na nauunawaan anuman ang ating lahi. Ang love language na inintroduce ng isang American counselor and author na si Dr. Gary Chapman. Ito ay tumutukoy sa kung paano mo gustong mahalin at magmahal. Pero marami sa atin, lalo na sa mga babae, ang nahihiyang magsabi sa kanilang mga partner kung paano nila gustong mahalin. Kaya naman, dapat alam natin, mapababae man o lalaki, kung ano ang love language ng inyong partner. Ano-ano nga ba ang iba't ibang love languages at paano mo ito magagawa? Here are some SB tips. Number 1. Words of affirmation. Nakapaloob dito ang pagsasabi ng compliments, mga salitang nagbibigay lakas loob at pagsasabi ng mahal kita. Paano ito ginagawa? Be genuine sa pagbibigay ng compliments at pagsasabi sa isang tao kung gaano siya kahalaga sa iyong buhay. Ang madalas na pagsasabi o pagte-text ng mga salitang I love you ay mabuti sa pandinig ng mga taong ang love language ay words of affirmation. Kung ayaw mo makasakit ng mga taong may ganitong love language, iwasan na sila'y pagsalitaan ng hindi maganda, mga kritisismong wala sa lugar, o kaya naman ay baliwalain ang kanilang nararamdaman. Number 2. Acts of service. Nakapaloob dito ang mga thoughtful actions, gaya ng pagtitimpla ng kape, pagluluto, pagtulong kahit hindi sinasabihan, pagiging reliable at supportive. Ang mga taong may love language na acts of service ay nasasaktan tuwing hindi natutupad ang mga pangakong iyong binitawan, o kaya naman ay tamad at hindi nag-e-effort sa isang relasyon ang kanilang partner. Number 3. Receiving gifts. Kung nagpapasaya ng iyong puso ang pagbibigay at pagtanggap ng regalo, ang love language mo ay receiving gifts. Hindi kailangan na sobrang mahal ng regalo. Ang mga simpleng bagay na iyong binili dahil naalala mo ang isang tao ay malaking bagay upang mapagtibay ang iyong relasyon. Ika nga ng kasabihan, it's the thought that counts. Kung ang iyong mahal sa buhay ay ganito ang love language, iwasang makalimutan ng regalo, lalo na sa mga mahalagang okasyon. Number 4. Quality time. Time is a precious thing. Kung ang oras ay hindi mo maibigay, ano pa ang kaya mong ibigay? Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa mahal sa buhay, nagpapakita ito kung gaano siya kahalaga sa iyong buhay. Be present, not just physically, kundi iparamdam mo sa isang tao na nasa kanya ang iyong atensyon sa tuwing kayo ay magkasama. Maaaring magplano ng date at mag-usap ng mga malalalim na bagay para sa ikatitibay ng inyong relasyon. Iwasan na hindi sumipot sa mga napag-usapang alis o gala. Number 5. Physical touch. Ang pagiging affectionate through physical touch, lalo na sa mga mag-asawa, ay isang malaking bagay upang mapagaan ang nararamdaman at makaiwas sa stress. Ang holding hands, kisses, and hugs ay ilan lang sa mga paraan ng mga nagmamahalan upang maipadama ang kanilang nararamdaman kahit hindi ibuka ang bibig. Alamin at pag-aralan ang love language ng iyong partner o mahal sa buhay upang hindi masayang ang mga taong inyong pinagsamahan dahil sa mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan na maaari namang masolusyonan ng tamang pag-uusap. Learn how to be open to your partner as much as possible. Have emotional intelligence at mag-usap ng masinsinan sa mga bagay na ayaw at gusto. Ikaw kasambahay, ano ang love language mo?